we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang inyong Regional TV News. Magandang araw, ito ang inyong Regional TV News. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita mula sa Luzon. Ako po si Chris Zuniga. Mula rito sa Visayas, ako po si Cecil Kibod Castro. At mula naman dito sa Mindanao, ako po si Sara Hilomen Velasco. Nasunog ang abot sa 80 kabahayan sa Talisay City, Cebu. Danyos tinatayang nasa 3 million pesos ayon sa BFP. Tutukan sa report ni Fe Marie Dumabok ng GMA Regional TV Balitang Bisdak. Sumiklab ang sunog na itinaas sa third alarm sa Barangay Poblasyon, Talisay City, Cebu kahapon ng umaga. Nang maapula ang sunog matapos ang isang oras, tumambad ang aabot sa 80 kabahayan na gawa sa light materials ang natupok dahil mabilis na kumalat ang apoy. Dukol kay mga balay. Made of, manong paspas ka siya naka-kuan, sir? Gusto kaya hangin doon? Nga. Kuan ba? Light materials. Dali lang, dikit-dikit kayo. Ayon sa Bureau of Fire, na inaalam pa nila kung totoong napag-iwan ng sinaing ang pinagmula ng sunog. Ayon sa inisyal na datos ng BFP, nasa 120 pamilya ang apektado ng sunog na nag-iwan ng 3 million pesos na danyos. Karamihan sa mga biktima ay pansamantalang naninirahan sa Talisay City Sports Complex na ginawang evacuation center. Ito ang aktual na pagsiklab ng malaking sunog na umabot sa third alarm sa Purok 2, Barangay Sanggali sa Zamboanga City, pasado alas 11 Lunes ng umaga. Naideklara na itong fire out pasado alas 2 na ng hapon. Sa tala ng barangay, aabot sa 36 na bahay ang tinupok ng apoy kung saan nasa mahigit 40 pamilya ang nawala ng tirahan. Ayaw nila mag-stay dito sa covered court. Yung ayaw daw, halos nandito na lahat yung mga pagkain nila, bigas, sa plato at saka kalaha, kaldero, nandito na lahat. Walang kulang, ma'am. Sa tala ng BFP, umabot sa mahigit 1 milyong pesos ang pinsalang iniwan ng sunog. Patuloy pang inaalam ng BFP ang pinagmulan ng sunog. Wala rin daw na italang nasaktan sa insidente. Mula sa GMA Regional TV Balitang Bisdak, Fe Marie Dumabok. Nagbabalita para sa GMA Integrated News. Patay ang isang rider sa salpukan ng garong at motorsiklo sa San Juan, Ilocos Sur. Makikita sa CCTV ang impact ng pagsalpok ng motorsiklo sa garong sa National Highway na bahagi ng Barangay Labnig, San Juan, Ilocos Sur. Patay ang rider ng motorsiklo na kinilalang si Rogelio Rabang Jr., 34 anyos, residente ng Kawayan, Ilocos Sur. Hindi nasaktan sa aksidente ang driver ng garong na si Randy Vallador, 44 anyos, Tubong Kabugaw, Ilocos Sur. Tumanggi munang magbigay ng pahayag ang kaanak ng biktima. Mag-uusap pa raw ang kaanak ng biktima at ang driver ng garong. Milapon po sa may kanal na may concrete barrier yun. Doon yung tumama yung ulo niya. Kaya lang po na alis yung yung lock ng helmet kaya tumapon yung helmet. Mga kapuso, presyo ng siling labuyo sa Naga City, Camarines Sur dumoble at umaabot na sa 720 pesos ang kada kilo. Ang detalye ay yatid live ni Chris Novello ng GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Chris, kilala ang mga Bicolano na mahilig sa mga pagkaing mga maanghang, kung kaya naman pinulsuhan natin ang ilan sa kanila kung kaya ba nilang magtipid sa paggamit ng sili. Ngayong halos dumoble ang presyo nito. Well, Chris, ang sagot ng mga Bicolano, mahirap daw talaga ang walang sili. Sa araw-araw na buhay ng mga Bicolano, tila naging bahagi na nito ang mga maanghang na pagkain. Sili is life, ika nga. Pero paano na lang kung ang sili sa ngayon? Tila pahirapan nang makakuha. Halos 2 linggo lamang kasi ang lumipas ang dating 320 pesos per kilo na presyo ng siling labuyo noong Enero 8, sa ngayon naging 720 pesos per kilo na.
Kaya ang karinderang ito sa Barangay San Francisco, Naga City, aminadong tinitipid ang inilalagay na sili sa kanilang niluluto. Mayroon din daw konting pagtaas sa presyo sa kanilang mga menu na ginagamitan ng sili. May selected lang kaming dapat na na itatas arugang pating malon 380 ang kilo something na arug tas plus sili pa plus nyug pa. Sa monitoring ng Market Enterprise and Promotions Office sa Naga City People's Mall, halos dumoble talaga ang presyo nito. Aminado rin ang mga nagtitinda na kulang ang kanilang nakukuhang supply. Karo 1 month and 1 week na po kaming may digding supply ng labuyo. Ayon sa Department of Agriculture Bicol, konti lamang ang naaning sili sa ngayon dahil sa babago-bagong panahon kaya apektado rin ito, maging ang supply sa mga palengke. Sabi ng mga farmers sa iba't ibang munisipyo, lalo ng Camarines Sur na nabigyan namin ng mga bini, medyo kulang daw ang anik na ngunyan dahil sa patuloy na pag-ulan na naranasan noong December. Chris, ayon naman sa Department of Agriculture, huwag daw mag-alala ang mga Bicolano dahil tiyak naman daw na bababa ang presyo nito oras na magsimula na ang harvest season na inaasahan na sa mga susunod na buwan. Chris? Maraming salamat, Chris Novello ng GMA Regional TV, Balitang Bicolandia. Nasira ang 11 bahay dahil sa pagguho ng lupa sa gilid ng ilog sa Davao City. Narito ang report ni Argel Relator ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Sa ilalim na bahagi na ng gumuhong lupa sa gilid sa ilog, kinuha ng residenteng ito ang mga gamit niya nang nasira ang Gabion Dike sa Barangay 19-B, Davao City. May mga parte rin ng bahay na nasira sa pagguho ng lupang kinatatayuan ng mga ito. Ang bahay ni Nanay Auxilium hindi na pwedeng pasukin dahil nakabiti na ito. Kuyawan mo kayo, libanda man ako ang mga plato dito sa luyo sa kusina. Pagtunak ko og truck niya agi kaya burum ana mang tingog. Pagkauman, naminaw ko buramag ng hagbong ang mga kuan diri riprap nga mga batuba. Wala umanong pag-ulan ng gabing iyon, ngunit ayon sa mga residente, nakitaan na umano ng bitak sa lugar bago ang pagguho. Ang istruktura naman ng palikuran ni Bernard nakatayo pa, ngunit nakabiti na rin ang kalahati. Kusina. Tagak ang mga kuan daw, washing mga kuan. Sa ubos. Kani CR, bungkag na. Inilabas na ng mga residente ang kanilang mga gamit dahil nakitaan pa ng mga malalaking bitak sa lugar. Sa inisyal na bilang, nasa 11 bahay ang nasira, kung saan 9 na pamilya na may 50 individual ang apektado ng pagguho. Temporaryo silang inilikas sa katapat na gym. Unya, mahibalaan ang samo ang meeting unyang alauna para emergency meeting namo kung kinahanglan pa ba sila ibalik or unsa pa yung mga next move nila or na ba evacuation. Inaalam pa ng otoridad ang sanhi ng pagguho. Mula sa GMA Regional TV 1 Mindanao, Argel Relator, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Patay ang 27 anyos na lalaki matapos matuklaw ng ahas sa kanilang bakuran sa Paniki, Tarlac. Nakaalerto si Russell Simorio ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon, exclusive. Nasawi ang 27 anyos na lalaki na si J.R. Bungay matapos sumanong matuklaw ng ahas sa labas ng kanilang bahay sa Barangay 10, Paniki, Tarlac. Kwento ng ama ng biktima, lumabas si J.R. sa bahay para umihi pero bigla siyang tinuklaw ng ahas sa paa. Dinala pa sa ospital ang biktima pero namatay rin kalaunan. Niya, ginising kami. Sabi niya, natuka ako ng ahas kanya. 5 araw matapos mailibing ang biktima, nagtawag ang pamilya ng mga snake rescuer para hulihin ang ahas na tumuklaw sa biktima. Babala mga kapuso, huwag gagayahin ang mapapanood na video. Sa ilalim ng sahig ng bahay, nakita at nahuli ang ahas. Isa itong cobra na nasa 5 talampakan ng haba. Habang pinupukpok namin doon sa loob, nabulabog yung cobra, napilitan siyang lumabas. Isinilid sa sako ang cobra at para sa kaligtasan ng mga tao roon, pinagahampas ang cobra hanggang sa mamatay.
Ayon sa Provincial Environment and Natural Resources o PENRO, mahigpit na ipinagbabawal ang pagpatay sa mga wildlife animals alinsunod sa RA 9147. In case of emergency yun. Pag siyempre, puprotektahan mo yung sarili mo din. Pag alanganin din, siyempre, wala kang ibang paraan kung paano mo takasan yun. May provision doon sa RA 9147. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Russell Simorio nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ice cream na gawa sa ipinagmamalaking Kapeng Barako ng mga Batanggenyo, binabalik-balikan sa Lipas City. Tunghayan sa report ni Denise Abante ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. Kapag Batanggenyo, unang tatatak niyan sa'yo ang Kapeng Barako. Pero sa Lipas City, ang ipinagmamalaking Kapeng Barako malalasap with a twist. Introducing Kapeng Barako Ice Cream. Ideya ito ng magkakaibigang Teddy, Neri, Joshua at Kobe. Noong mag-pandemic daw nang maisipan ng magkakaibigan na buhayin at gawan ng kakaiba at pangmasa ang family business ni na Teddy na matagal nang natigil. Parang madalang lang yung mag-infuse ng ganong flavor po, which is yung Kapeng Barako. Pero paano nga ba ito gawin? Unang pakuluan sa tubig ang Kapeng Barako ng 5 minuto. Palamigin muna ito habang inihahanda ang pre-made cassava mixture at milk mixture na siyang paghahaluin hanggang sa maging frothy o mabula ang texture ng ice cream base. Lagyan ng yelo ang balsa na paglalagyan ng grapinyela o ang lalagyan ng hahaluing ice cream mixture sa ice cream mixer. Maglagay din ng asin sa labas ng grapinyela. Matapos mailagay sa ice cream mixer, pwede nang haluin ang mixture ng cassava at gatas. At sa loob ng 15 minuto, meron ka ng ice cream base. Ilipat ito sa ice cream cooler ng 20 minuto para tumigas. At pagkatapos nito, pwede nang ihalo ang pinakuloang Kapeng Barako sa ice cream base. And voila! Ang Kapeng Barako ice cream matitimusa na. Bata man o matanda, sarap na sarap sa timpla ng Kapeng Barako flavored ice cream. Masarap po. Coffee po. Masarap siya. Hindi siya masyadong matamis. Hindi katulad ng iba nakakasakit ng lalamunan. Paborito daw ng 6 na taong gulang na si Phil Andrew ang ice cream, kaya naman hindi niya ito pinalampas at hindi lang isang order ang kanyang naubos. Masarap po. 2 po. Bakit 2? Busog na ikaw? Para mas... Iyon! Mula sa GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog, Denise Abante. Nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang inyong Regional TV News. Ito ang inyong Regional TV News. Patay sa sunog ang 5 magkakamag-anak sa Daraga Albay. Sadyang pagsunog sa bahay iniimbestigahan ng otoridad. Nakatutok si Paul Hernandez ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. 5 miyembro ng isang pamilya ang nasawi matapos masunog ang kanilang bahay nitong Martes ng gabi sa Barangay Kilikaw, Daraga Albay. Sa report ng Daraga Municipal Police Station, kasama sa mga namatay ang mag-asawa at 3 menor de edad na anak ng mga ito. Nagkataon namang natulog sa bahay ng kanyang lola ang 14 anyos na panganay na anak, kaya hindi ito nadamay sa insidente. Agad namang isinailalim sa otopsiya ang mga bangkay. Maliban kasi sa investigasyon sa pinagmulan ng apoy, hindi rin inaalis ng mga otoridad ang anggulo ng posibleng may foul play sa insidente. Kung nagduman man sa Soko Kasubanggi, and then makantaksin lang autopsy. Then yung full Soko report, halatong tapo na matapos sa indang Kita ang makapal na usok na yan na nanggagaling sa nasusunog na bahay sa Barangay Poblasyon 1, Nagkarlan, Laguna. Sa report ng BFP Nagkarlan, mag-aalas 4 ng hapon noong Martes nagsimula ang apoy sa ikalawang palapag ng bahay. Patay na nang makita ng rumespondeng otoridad ang 3 taong gulang na batang lalaki sa second floor na posibleng na-suffocate dahil sa makapal na usok. Hinihintay pang lumabas ang autopsy report. Kasama raw ng biktima ang tiyahin at 2 pang pamangkin sa bahay nang mangyari ang insidente. Ang naging problema lang po, ang akala daw po ng mga may edad po na kasama ay nakalabas po ang bata kasama sa tumakbo.
Walang ibang bahay ang nadamay sa insidente. Sinusubukan pang makuhanan ng salaysay ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog ang pamilya ng nasawing bata. Nagpapatuloy pang investigasyon ng mga otoridad para matukoy ang sanhi ng sunog. Mula sa GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog, Paul Hernandez nagbabalita para sa GMA Integrated News. Babaeng kolektor ng pautang sa San Fernando, Cebu, binaril ng 76 anyos na amo. Sugatan ang biktima na kinilalang si Catherine Joba, 28 anyos, matapos barilin ng sospek na si Martin Basco. Nangyari ang insidente Lunes ng umaga. Sa investigasyon ng San Fernando Police, napag-alaman na ang biktima ang kolektor ng pautang ng sospek at may utang umano kay Basco na 30,000 pesos na hindi pa niya nababayaran. Posibleng ito umano ang pinagmula ng galit ng sospek. Nagawang tumakbo pa ni Joba nang makita niya na paparating si Basco na may dalang 38 caliber pistol. Kaya hindi siya napuruhan nang siya'y paputukan ng sospek sa kanyang likuran. Matapos ang insidente, umuwi ang sospek sa kanyang pamamahay at dito nagbaril umano sa sarili. Agad siyang naisugod sa pinakamalapit na ospital. Ayon sa pulisya, parehong nasa ligtas na kalagayan ang dalawa. Samantala, humandusay sa kalsada ang ilang katao matapos na salpukin ng isang pampasaherong bus ang kanilang mga sasakyan pasado alas 7 kagabi sa Olongapo, Gapan Road, Barangay Bangal, Dinlopihan, Bataan. Inibestigahan pa ng PNP ang sanhi ng aksidente. Sa ulat ng Bataan Police Provincial Office, sa sobrang lakas ng impact, kinailangan na dalhin sa ospital ang nasa 29 na katao kung saan 3 rito ang nakumpirmang nasawi. Kabilang dito ang 2 babae at 1 lalaki. Inaalam pa ang pagkakakilanlan ng mga biktima. Maharap ang driver ng bus sa kasong reckless imprudence resulting in multiple homicide, multiple physical injuries, and damage to properties. Patuloy ang investigasyon ng PNP sa naturang insidente. Ilang taniman ng gulay sa Batangas City ang natutuyo at naggabitak-bitak na. May ulat si Denise Abante ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. Simula pa raw noong 2 linggo ng Nobyembre noong nakaraang taon nang unti-unting matuyo at magkabitak-bitak ang taniman ng gulay ng ilang mga magsasaka sa Batangas City. Ang mga pananim na sitaw, talong at okra natuyo na rin. Kaya naman mas pinili na ng mga magsasaka na magtanim ngayon ng mga drought resistance na pananim gaya ng pipino. Basta ho yan ay may kaunting tubig, may supply, tatagal ho yan. Di ang sabi ko nga ay hindi siya dadami. Kumbaga ay regular na meron. Pagsabit nitong mga Mayo, June, July, nadyan po ang maraming pananim. Ayon sa Batangas City Agriculture Office, wala pang naiuulat na bilang ng mga barangay na apektado ng tagtuyot. Pero nakahanda raw ang kanilang pamunuan na tumugon sa pangangailangan ng mga magsasaka sakaling hindi makapagtanim ng marami dahil sa posibleng epekto ng tagtuyot. Meron po tayo ginagawa tulad po ng mga food processing, paggagawa ng mga woodcraft, pagluluto. Nagkabitak-bitak na rin ang ilang palayan sa Isabela dahil sa mainit na panahon. Natutuyo na ang ilang irigasyon dahil sa kawalan ng tubig ulan. Nananawagan ang ilang magsasaka ng tulong mula sa pamahalaan. Ang ilang magsasaka nag-iipon na raw ng pera para sa patubig sa susunod na cropping season. No malpas ti apit may mangisagana kami ti kumusto nga gastusin mi ti sumarsaro no nga panagtatalo nen. Adamo ti dipwelo nga usaran may kay habang dapat lang ti mayaon nga danom ti ikarkarigatan mi. Nakakapasong init ng panahon ang nararanasan. Paliwanag ng Pag-asa Zamboanga, nararanasan na sa syudad ang tinatawag na strong El Nino condition kung saan nasa above normal level na ang temperatura. Dagdag ng Pag-asa, titindi pa ang init ng panahon pagsapit ng buwan ng Marso ngayong taon. Mula sa GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog, Denise Abante. Nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang inyong Regional TV News. Ito ang inyong Regional TV News. Aprobado na ni Pangulong Marcos ang 3 buwang extension sa deadline ng consolidation ng mga traditional jeepney sa bansa. Narito ang report ni CJ Turida ng GMA Regional TV 1 North, Central Luzon.
Extended ng 3 buwan ang deadline ng pagpapakonsolidate ng mga tradisyonal na jeep sa ilalim ng PUV Modernization Program. Yan ang naging desisyon ni Pangulong Bongbong Marcos sa pagkikipag-usap niya kay Transportation Secretary Jaime Bautista sa Malacanang. Ang desisyon ng Pangulo, bunsod ng isang resolusyon ng House Committee on Transportation na ipanawagan kay Marcos at sa Department of Transportation na wag na munang ipatupad ang pagko-consolidate ng mga jeep dahil sa mga kwestiyon sa PUV Modernization Program. Matatandaang ang investigasyon ng Kamara ay iniutos mismo ni House Speaker Martin Romualdez para busisiin ang umano'y mga irregularidad sa PUV Modernization Program. Dahil sa extension, hindi na muna itutuloy ang panghuhuli ng mga unconsolidated na mga jeep sa February 1. Sa pag-aaral ng GMA News Research sa mismong datos ng LTFRB, may abot 2,000 ruta sa buong bansa ang may mga hindi pa consolidated na jeep at UV Express. Paano hindi magkakaroon ng shortage or paano nyo i-guarantee na walang shortage of vehicles? The assurance that we are giving when we say there will be no shortage of the public transport supply is actually the response coming from the consolidation. Ang meaning talaga nun, sir, is merong sasalo doon talaga sa mga ruta na mababakante because of the unconsolidated. Giit ng LTFRB, sa buong bansa, 75% naman na ang consolidated sa lampas 150,000 na unit ng mga jeep. Pero sa Bacolod, ayon sa mga operator doon, 73% ang mga hindi pa consolidated doon. May mga hindi rin consolidated sa Iloilo, gayon din sa Batangas. Sa tingin ng Committee on Transportation, hilaw kung hindi man masusing na pag-aralan ang PUV Modernization Program. Mula sa GMA Regional TV, 1 North Central Luzon, si Jay Torida, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, nagbabalik po ang Shearline, ang weather system na nagpaulan at nagpaba sa ilang bahagi ng Mindanao last week. Ang Shearline ay ang pagsasalubong ng malamig na hanging amihan at ang mainit na easterlies. Ang salubong yan ay nagdudulot ng mga ulap na may kasamang ulan. Apektado ngayon ng Shearline ang eastern section ng Southern Luzon habang umiiral naman sa iba pang bahagi ng Luzon ang amihan ayon yan sa Pag-asa. Ngayong umaga asahan ng pag-ulan sa ilang bahagi ng Southern Luzon at Visayas base yan sa rainfall forecast ng Metro Weather. Uulanin din ang ilang pangpanig ng Northern Luzon at Aurora. Pagsapit ng hapon, posible na ang ulan sa ilang pangpanig ng bansa, partikular sa Southern Luzon at Visayas. Maging alerto sa heavy rains na maaaring magdulot ng baha o landslide. Nakisaya ang libo-libong turista sa Kalibo Santo Niño Ati-Atihan Festival 2024 sa Aklan. Tunghayan sa report ni Kim Salinas ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. Wala ng signal shutdown sa Dinagyang Festival 2024. Ito ang pinanadesisyon ng Iloilo City Council sa isinagawang session kahapon. Sa committee report ni Iloilo City Councilor Cedric Cabaluna, idinetalya nito ang epekto ng shutdown sa ekonomiya, emerhensya at public safety base sa mga nangyari noong nakaraang taon. The ICDRRMO also expressed that it is difficult for them to respond to emergencies during the period of signal shutdown. The business community also appealed for an alternative to the proposed signal shutdown considering that it adversely affects their operations. Una sanang ipatutupad ang signal jamming sa mga piling lugar kung saan maraming tao. Pero sa public hearing na pinatawag ng konseho, inamin ng mga telco na wala silang kakayahan na ipatupad ito sa mga piling lugar. Kaya kung matuloy man ang hiling ng pulisya na signal shutdown, malawak na mga lugar ang maapektuhan. Dahil dito, nagdesisyon ang Iloilo City Council na ibasura ang hiling ng pulisya ukol sa signal shutdown. Itinuturing ng PNP na malaking hamon sa kanila at kailangang paghandaan. Kaya agad inilatag ang plano sa seguridad na walang signal shutdown sa pamamagitan ng pag-deploy na mahigit 2,500 na miyembro ng pulisya simula mamayang hapon. May ara kita nga plan B, no? Na preparahan naman nato na anticipate nato na mga posible nga matabo. Hindi naman kayo ma-surprise na kay ano naman kita nga may ara kita plan B. Tututukan ng pulisya ang mga entrance ng activity areas kung saan mahigpit na ipapatupad ang inspeksyon lalo na sa mga gamit ng mga manonood. Ayon sa pulisya, ipagbabawal ang pagdala ng backpack o maleta.
Ito upang masiguro na mapayapa ang pagdiriwang ng dinagyang ngayong taon. Mula sa GMA Regional TV1 Western Visayas, Kim Salinas, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nagsalo-salo sa isang budol fight ang mga miyembro ng Cebu City Police Office na nagserbisyo sa Sinulog Festival 2024. Bilang pasasalamat ng Police Regional Office 7 sa maayos at mapayapang pagdaos ng Sinulog Festival 2024, isang salo-salo o budol fight ang isinagawa nitong Lunes o isang araw matapos ang Sinulog Grand Mardi Gras. Aabot sa 4,000 miyembro mula sa iba't ibang law enforcement units ang ipinakalat sa Cebu City para sa taunang kapistahan ng Senyor Santo Niño. Nagpasalamat din ang Cebu City Police Office sa suporta ng lokal na pamahalaan sa pulisya at sa publiko sa kanilang kooperasyon. Pinangunahan ng city government ng Olongapo ang pagpapakawala sa 100 baby pawikan sa baybayin na bahagi ng lungsod. Pinakawala ng mga pawikan ilang araw matapos mapisa ang mga itlog kung saan katuwang nila ang mga residenteng nakatira malapit sa dagat sa pagbabantay at pagbibigay ng proteksyon sa mga ginagawang temporary hatchery. Buwan ng Oktubre hanggang Pebrero ang panahon ng pangingitlog ng mga pawikan sa mga dalampasigan. Panawagan ng city government sa mga residente na nakatira malapit sa dagat na huwag gagalawin ang mga makikitang itlog ng pawikan. Sa halip ay agad na ipagbigay alam sa mga kinauukulan. Ang mga pawikan ay itinuturing na isa sa mga endangered species sa bansa. Nagtagisan sa choreography at costumes ang mga kalahok sa 5th Pana-Pana Street Dance Competition sa Tarlac City. Silipin sa report ni Joan Punsoy ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Masigla at ingrande ang pagdiriwang ng lungsod ng Tarlac ng Kaisa Festival 2024. Samot-sari aktibidad ang tampok sa selebrasyon na sinuportahan ng mga Tarlakenyo. Suot ang makukulay na costume at props, todo hataw sa pagsayaw ang mga kalahok sa 5th Pana-Pana Festival Street Dance Competition. Musika at hiyawan ang maririnig sa kahabaan ng Romulo Boulevard sa lungsod sa ginanap na Kaisa Music Festival. Nakisabay sa kanta mula sa iba't ibang banda ang mga kabataan at music lover. Nakisaya rin ang ilang kapuso artists gaya ni The Clash Season 2 Grand Champion Jeremiah Chanco na may special song number. Sobrang saya dahil yung mga tao sobrang appreciative. At the same time, sobrang overwhelmed ako and grateful. Napaindak sa dance floor ang audience kasabay ng vibrant musical performance ni Kapuso OST Princess Hannah Priscillas. Sobrang thankful ako na ulit na imbitahan ako and nakita ko ulit ang mga masasayang mukha ng mga taga Tarlac City. Ang Masayang Kaisa Festival ay selebrasyon ng makulay na kultura ng Tarlac City at bilang pagpupugay sa patron ng lungsod na si San Sebastian. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Joan Punsoy, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakaminit na balita mula sa mga rehiyon. Nais naming pasalamatan ang mga kapuso sa iba't ibang panig ng Pilipinas, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang Regional TV News, buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.